halos 5,000 kumuha ng bar examinations noong taong 2010, wala pang 1,000 ang nakapasa. Pero matapos ang hamon ng law school, ano kayang kapalaran ang naghihintay sa ating mga bagong abogado? May report si Tina Panganiban Perez. Walang pagsidla ng tuwa mga bagong abogado. Sa halos 5,000 kumuha ng bar exams noong nakaraang taon, wala pang 1,000 ang nakapasa. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Antonio Eduardo Nachura, ang pagiging abogado ay pagiging leader. Kakibat daw nito ang pagiging matatag sa mga paniniwala kahit pa mag-isa lang na lumalaban at pagtulong sa pinakanangangailangan nito. 982 ang mga bagong abogado sa bansa ngayon. Mahigpit na paalala sa kanila ng Korte Suprema, panatilihin ang kanilang integridad at ilaan ang kanilang practice sa serbisyo publiko. Being a lawyer carries heavy social and moral responsibilities, and that centers on the word integrity. Integrity in all their dealings and in everything that they do. To be true to their own. Isa sa mga nanumpa kanina ang anak ni Ombudsman Merceditas Gutierrez na si Margarita. Bagamat nalungkot siya ng ulanin ng mga batikos at reklamo ang kanyang ina, ito raw ang nagpatinggi sa kanyang kagustuhang maging abogado. Katunayan, tutulong daw siya kapag humarap na ang ina sa Senate Impeachment Court. I was really sad about what's happening to her. Pero hindi nabawasan yung kagustuhan mong maging lawyer? Of course not. The more pa na I really want to do well so that I could fight for her and help her out. Handa naman daw ang ombudsman na harapin ang reklamong impeachment laban sa kanya. I continue to do my work. That is my constitutional duty to still continue working despite everything. Are you ready for this? Well, I've been prepared all along, so kahit anong mangyari, so tingnan na lang natin. Marami sa mga bagong abogado nagtatrabaho na sa ilang pribadong law firm tulad ng top-notcher na si Cesario Singson Jr. na pamangkin ni Associate Justice Nachura. Mula nang mag-number 1 sa bar, sunod-sunod na raw ang mga offer sa kanya ng ibang law firm. Maintain the 5 virtues of a lawyer leader, especially the last two, commitment to service and good moral character. Do you see yourself in the Supreme Court one day? As an I can't say that, but I don't know. But syempre, that would be an honor. Ang iba pang bagong abogado na nagtatrabaho na rin sa ilang pribadong law firm, iniisip din naman daw na magsilbi sa pamahalaan kapag nagkaroon na raw sila ng sapat na karanasan. Ang Public Attorney's Office nangangailangan ng hanggang 200 abogado. Ito'y para raw mabawasan ang load ng kanilang 1,700 tagapagtanggol. Sa ngayon, ang bawat PAO lawyer ay humahawak ng may 200 kaso kada buwan. I plan to help as much as I can, as many people as I can. And maybe in a few years' time, or perhaps just months, if I've already gotten enough experience to be able to help out others, I'll perhaps transfer to the government. I think the people who need us most are the lay people, the people who don't know anything about the law. Wala kang planong mag-government lawyer? Maybe sometime in the future. Yeah, kasi pwede eh. Yeah. Bakit mo siya kina-consider? Okay. Sa law school kasi, I was involved sa Human Rights Center. So, I think it's a very positive effect sa government. Tina Panganiban Perez, GMA News.